Ay sir, kumusta naman yung droga sa lugar natin? Hindi na ako panatag sa kaligtasan. Tama. Pero puno na ulit ng dorogistang mga kalsada. Kaya sinasabi ko natin sa column natin na dahil dito, kailangan siraan mo ito. Pag hindi mo ito siraan, diretso ito eh. Kaya kailangan gagawa sila lahat. Ayan, inumpisa nila yung congressional probe kung saan pinahiya siya doon. Pinapakita na siya hindi karapat-dapat na maging vice presidente kaya pinatatanggal nila. At kung magtagumpay sila, isa po sa mga kaparusahan, hindi ka na po pwedeng tumakbo. Perpetual disqualification ang tawag doon. Nagkukunwari lang sila na mababa. Pero katotohanan, mataas yung inflation. Sir, may panawagan po kay Presidente Marcos Jr. na magpa-hair follicle drug test siya. Ano po masasabi niyo doon, sir? Para sa ikatatahimik at ikakontento ng mamamayang Pilipino, bilang isang halal na opisyal, dapat tumalima siya. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Oy, grabe no. Istoryahe. Meron na hong mga kwento-kwento, bali-balita na si Tatay Digong daw ay tatakas. Anak kayo ng mga ginawang pa ng kwento. Ano? Ginawan pa ng kwento si Tatay Digong, dahil daw ay isaserba na raw po ng di umano ng warrant of arrest, tatakas na papuntang Hong Kong ba? Kwento niyo sa Pagong. Pero eto meron tayong pag-uusapan dito. Ito yung nagtago at ayaw umatin. Bakit? Yan ang title. Kimbo nagtago at ayaw umatin sa korte. Pinadelay ang oral argument. Bakit? Alamin natin yan sa kwento ni Robin. At grabe. Iba ho yung suporta ng taong bayan ngayon sa Team Suka. Talagang dinagsa at alam niyo yun, yung tawag doon, tinambakan. At marami ho ang gustong magmanumbalik yung dating yung pamamalakad o pamumuno ni Tatay Digong. Puro reklamo na ngayon napapansin natin dito sa mga kababayan natin na sana daw ibalik. Kasi marami na ho mga bagay-bagay nangyayari na bakit hindi kayang alam niyo yun, yung nagawa ni Tatay Digong na alisin o ubusin yung mga pinagbabawal na candy, ngayon talamak daw dito sa kanila. At siyempre, yung pahayag ni Attorney Sal Panielo, mamaya pakinggan nyo sa dulo ng ating video. Pero siyempre, bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, sang likes and share, samahan mo na subscribe at bell all mo para nakakatanggap ka ng notification. Eto na, ipasok na natin para mas maganda. Robin, ikaw ang magbalita. Pasok. Ayon sa vlogger at YouTube channel na nagngangalang Third Floor Studio, nakareceive daw sila ng information. Nagalit daw ang isang Stella Kimbo. Di umano'y pinatawag daw si Solicitor General at kanyang pinagalitan at kanyang tinalakan kung bakit daw hindi inopose ng Solicitor General ang kautusan ng Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa magiging oral argument sa BICAM anomaly sa Korte Suprema. Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, bakit takot kang humarap sa Korte Suprema? Tama. Dagdag pa ng vlogger na Third Floor Studio, ang hinihingi pa di umano ng isang Stella Kimbo ay kung papaano pwedeng hindi umattend sa magaganap na hearing o pwedeng i-delay ang hearing ng BICAM anomaly until the campaign or the election is over. Dahil tila nga daw kasi hindi pwede. Kahit na magkabantot-bantot. Actually, mabantot na ho talaga yung yung pangalan mo Tapos dadahilan mo pa yan. Sabi ni Kuya George dyan, ibahin nyo. Taong bayan na ho ang maniningil sa inyo. Hindi na ho ang mga Duterte. Kasi kayo ho ay mga
Kayo ay yung tawag dito? Easy ka dyan, boy! Ang tawag sa kanila, papit. Sila ho ay pinapagalaw kung sino nakaupo ngayon at meron silang leader na lulong. No? Kaya naging sunod-sunuran eh. Ang problema ate, hindi mo matatakasan yan. Nakatatak na sa sambayan ng Pilipino yung mga ganawa at mga pinagagawa nyo sa mga Duterte. Nagkakampihan kayo sa Kamara. Nung investigasyon, bida-bida kayo. Diba? Kala nyo madudurog nyo mga Duterte. Hindi. Napahiya kayo. Diba? Ngayon, saan kayo ngayon? Kayo ngayon, para kayong, kayo pa ngayon na nagagalit-galitan? Ano ka? Piling-piling? Hindi pwedeng ganun. Tuloy natin to. Maapektuhan ang kandidatura ni Stella Kimbo. Gaano pa nga daw katotoo na ang peg ngayon ni Stella Kimbo ay pa-delay o delaying tactics para hindi siya maka-attend sa oral argument sa Supreme Court? Gaano daw ito katotoo? So maaaring totoo pala ang chismis ng Third Floor Studio. Yan. Dahil ngayon lang ay humiling ang Office of Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon laban sa 2025 National Budget. Hiniling ng Office of Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang petisyong humihiling na ideklarang labag. Wow! Yang hiya naman kami sa inyo. Yang hiya kami sa inyo. Kayo pa ngayon ang humihiling na ibasura. Samantalang lahat na ng mga ebidensya ay kitang-kita na sa mga pandodorobo. Tapos sasabihin nyo walang merit. Wow, ibang klase rin kayo magbintang. Gaba, sabi ng gaba di magsaba. Saba di maggaba. Hindi ko alam. Ganun ba yun? Gaba di magsaba. Tama ba? Taga Cebu, Bisaya, Mindanao. Tama ba yung sinabi ko? Ang gaba di magsaba. Sa konstitusyon ang 2025 National Budget dahil sa umano'y irregularidad. Sa isang 89-page na komento, iginiit ng Office of Solicitor General na dapat ibasura ng Korte Suprema ang petisyon dahil sa umano'y matinding kakulangan sa proseso at kawalan ng merito. Kinatawan ng Office of Solicitor General ang mga respondenteng opisyal ng gobyerno sa kaso. Ang mababang kapulungan ng Kongreso sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez, ang Senado na kinatawan ni Senate President Chis Escudero at sa Executive Secretary Lucas Bersamin. Ngayong kumilos na itong si Solicitor General upang ibasura ang petisyon na isinampa ni Atty. Vic Rodriguez at ng iba pa niyang kasamahan patungkol sa 2025 National Budget. Ibig sabihin ba nito, totoo ang chismis ng Third Floor Studio na talagang takot at takot humarap si Stella Kimbo sa oral argument sa Korte Suprema? Narito ang full video na kung saan ibinulgar ng mga vloggers na ito mula sa Third Floor Studio na takot at takot si Stella Kimbo na humarap sa oral argument sa Korte Suprema patungkol sa 2025 National Budget. Panoorin natin ang buong video. We received an information na galit ang isang Stella Kimbo. Pinatawag daw yung mga taga-Office of the Solicitor General. Pinatawag saan? Pinatawag. Hindi kumpirmado kung sa Congress niya pinag-report o somewhere. Basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit di umano hindi inopose ng Solicitor General yung ang Supreme Court, ang kautusan ng Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa oral argument. Oral argument sa BICAM anomaly. Congressman ka, papagalitan mo yung abogado ng gobyerno? Yes. Diba? Ang kapal na mukha mo, Stella Kimbo. And kaya yung ibang tao ngayon sa Solgen office, hindi ko sinasabi, doon ang source, medyo dismayado ngayon. Na bakit mo sila papagalitan? Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, at saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio City. Ito patanong lang naming itotono. Ang hinihingi, di umano, ng isang Stella Kimbo
ay kung papaano pwedeng hindi umattend sa hearing or Nako. i-delay ang hearing ng BICAM anomaly hearing sa Supreme Court until the campaign or the election is over. Dahil Kasi ang worry, maapektuhan daw ang kanyang kandidatura. Gaano katotoo na ang peg mo ngayon, Congresswoman Stella Kimbo, ay ipa-delay or delaying tactics ang gagawin mo para hindi ka maka-attend sa oral argument sa Supreme Court? Ang pagtakas ng Solicitor General. Hindi na ho pwede. Kahit naman na hindi ma-delay ang iyong campaign o pangangampanya, hindi ka rin naman mananalo. Oo, ganun ang magiging siste. Last mo na yan. Sabi ng ating kababayan na si Roderick dito. Last mo na yan, te. Oo, hindi ka magaling na leader. Oo, sanayang mo. Diba? Magmula teacher, nag-tricycle, nagkaroong artista ban, ngayon, balik uli sa dati. Pero, galingan mo. O lahat ng naipon mo, gawin mo sa negosyo para hindi ka bumalik sa tricycle. Galing nito ni Kuya Roderick ko. Diba? O ito, pag-usapan natin, yung Kalye Survey. Ibang klase ho talaga. Matindi talaga pagdating ang mga Duterte. Matindi talaga pag usapin sa Duterte. Mga taong bayan na ho ang nagiging boses dito. Nagbibigay sila ng kanya-kanyang pahayag, sa Kalye Survey. Eto, pasok natin to. Team Duterte at Team Marcos po, sir. Siyempre, Duterte. Ayan, bakit po Duterte? Gandaan. Gandaan ko? Oo. Nung Duterte kasi, humina yung krimen sa ating bansa. Nakita nyo, tahimik yung kapaligiran natin. Nakakatulog tayo ng mahimbing. Tama. Ngayon bumabalik na naman. Anong nangyari? Yun. Mas maganda kung may balik sila ang mga Duterte. Sir, nakakatanggap po ba kayo ng ayuda mula sa gobyerno ni Marcos? Katulad po ng AKAP, AX, TUPAD. Sa ngayon wala pa eh. Pero nung pa lang po ni Duterte, nung pandemya. Meron, siyempre. Updated noon. Kasi may pandemic. Yun. Kumusta naman yung presyo ng mga bigas dito sa inyo? Ayun. Pinipilit nilang ibaba pero hindi kinakaya yung presyo. Nagkukunwari lang sila na mababa. Pero katotohanan, mataas yung inflation. Sir, may panawagan po kay Presidente Marcos Jr. na magpa-hair follicle drug test siya. Ano po masasabi niyo dun, sir? Para sa ikatatahimik at ikakontento ng mamamayang Pilipino, bilang isang halal na opisyal, dapat tumalino siya. So, kung wala naman siyang tinatago, so lalabas ang katotohanan. So sir, sangayon ka rin yung mga tumatakbo sa mga matataas na posisyon katulad ng senador ay magpa-drug test. Tama, kasi public servant sila eh. Nagkakatiwalaan sila ng mamamayang Pilipino eh. Dapat for delikadesa na lang, di ba? Kung wala silang tinatago, kung hindi naman sila nagda-drugs, magiging lalabas ang katotohanan. So at least yung tiwala ng mamamayang Pilipino, nandiyan. Salamat, sir. Okay. Sa may election, sa may election 2020, Duterte ako. Duterte. Bakit Duterte, sir? Bakit Duterte? Wala ka Duterte kasi ang mga adik dati nawala. Ngayon na naman, dami na ng mga adik na yun. Balik ka na naman. Balik ka na naman. Duterte kami na. Sige sir, thank you po ha. Ayan. Thank you. Si Mami. Si Mami. Ay, ganun din ako. Sige. Ano Hindi, pwede din. Oo. Mamaya pagkano? Patapusin mo muna yung costume. Sa may election 2020, kanina po team ang susuporta nyo, Team Duterte at Team Marcos. Ay, naku si ma'am, bakit po Team Duterte ma'am? Sige po. Kung ano ang una niyang gawa na kabutihan, parang may balik. Sige po. Thank you mama. Thank you, Mami. Kalye survey lang po sa may election 2020. Kanina po team ang napupuso niya, Team Duterte at Team Marcos po. Okay Sir, sa inyo, sir. Okay lang, sir. Team Duterte po ba o Team Marcos? Marcos. Salamat, sir. Marcos, sir, ang napupuso. Kababayan ko. Ano pa po? Sige po, thank you, sir. Ay, sir, Nakakatip na kalungkatawira. Kababayan daw niya pala. Sir, Team Duterte, Team Marcos, sir. 2025 election. Na kasi ako mag-boto. Hindi yung napupusuan nyo lang po, sir. Kahit di po kayo mag-boto. Yung napupusuan nyo, ako yung Salamat, sir. Sir, thank you.
ito po Team Duterte at Team Marcos. Ito po yung sa Team Duterte, ito naman po yung sa Team Marcos. Wala po kami na sticker. May sticker ka ba nila? Ay, di ka mayroon. Bigyan na lang kita ng t-shirt. Wait lang. Sir, bigyan kita ng t-shirt. Wait lang. Duterte po kayo. Para may t-shirt ako rin. Kayo po, sir. Duterte tayo. Sige. Thank you po, ha. Thank you. So, survey lang po kami, ma'am. Magandang hapon po. Kayo na po din ang pipiliin niyo sa may election 2020. Team Duterte, Team Marcos po. Wala pa po. Sige, ma'am. Salamat po. Ipababa mo muna yung ano. Pababa mo muna kay mami yung ano. 2025. Ipababa mo muna yung gulay. Hindi ako na magdadala ko. Saan ilalagay? Sige. Yan. Team Duterte talaga. Yan, no? Hindi, ano lang. Sige, ma'am. Ano po napupusuan niyo? Sige. Ano to? Team Duterte, ma'am, o Team Marcos? Ako, Team Duterte talaga ako noon pa man. Bakit Team Duterte, ma'am? Ay, mas gusto namin siya kasi ako taga Mindanao din. Yun. Gusto ko malakad ni Duterte. The best. Ma'am, sa ngayon po kay Marcos, nakakatanggap pa kayo ng ayuda katulad po ng AKAP, AIX, TUPAD? Wala kaming natanggap na ganyan. Wala po. Pero nung panahon po ni Duterte, nung pandemya, nakakuha po kayo ng ayuda. Oo. Panahon ni Duterte, nakakuha talaga kami. Kahit saan. Sa aming gobyerno. Kumusta naman yung mga presyo ng pangapaunahing bilihin natin ngayon, ma'am? Mataas talaga. Mataas talaga. Sige po, ma'am. Salamat. Nahiya si ma'am eh. Karapatan ng tao. Yes! Freedom of speech. Ay, totoo naman talaga. Tama yun, ma'am. Duterte talaga. Sige, interview mo na. Okay, ma'am. Nasaan na yung ano ko? Mami, interview. Pwede po kayo ma-interview? Pwede po kayo ma-interview? Ma'am, sa may election 2025, kaninong team ang pipili niya? Team Duterte o Team Marcos po, ma'am? Team Duterte po ako. Bakit po, ma'am, Team Duterte, ma'am? Kasi marami po akong, hindi lang dahil sa maraming ayuda, marami pong patakaran na tulad din sa mga drugs, maraming nabago si Duterte, saka yung sa mga pulisya, sa mga barangay, maganda po talaga yung pagpapatakbo niya. Sige, ma'am, Salamat, thank you po, ha. Ay, dito, promise, sir. Yan na. Ito, hawakan mo na to, sir. Ako na magsasalita. Sa may election 2025, kaninong team ang susuportahan nyo? Sa Team Duterte na ito po ang kanilang mga kandidato o Team Marcos na ito po ang kanilang kandidato? Sir, may Team Dilawan din tayo. Team Duterte po. Sir, bakit Team po Duterte? napili na yung Team Duterte? Mas naniniwala ako sa kanilang ano eh. Principle tsaka yung pinaglalaban. Tunay pati. Yan. Sir, ang masasabi nyo sa ano, nakakatanggap din po ba kayo ng ayuda mula sa gobyerno ni Marcos? Pera namin yun, ba't ako iihi sa kanila? Yan. Dapat binibigay nila yung sa amin talaga. Galing. Ay sir, kumusta naman yung droga sa lugar natin? Hindi na ako panatag sa anong tawag doon, kaligtasan. Tama. Pero puno na ulit ng dorogistang mga kalsada eh. Tsaka ang krimen ng taas na. Salamat sir. Sige, sir, Totoo salamat naman po. eh. Sir, Team Suka. Team Suka tayo, sir. Alam niyo na po. Dito kayo sir. Bago tayo doon sa kabila, dito muna kala sir. Sir, Halos totoo naman lahat ng mga sinasabi ng taong bayan. Hindi ako kasi, alam niyo yung kahit balibaligtarin niyo yung sitwasyon. Talagang taong bayan, boses ng tao ang mamamayani. Alam nila nasa environment na ng lugar nila. 'Di ba? Nagtataka tayo, bakit dati kaya? Bakit ngayon? Halos parang ini-ignore na lang. Ini-ignore na lang eh. Pwede naman pag-tingin yung ginawa ni Tatay Digong. Pwede nilang gawin uli yun eh. Bakit ngayon parang wala? Oo. Ang dami na namang mga tulala sa kalye. Ang dami na namang gising sa gabi. Ang dami na namang nawawalang mga bagay-bagay na inaakit ng mga durobo na to. Kinukuha yung bike, inaakit yung bahay, ini-snatch yung mga ganito. Diba? Hold up dito, hold up doon. Kainis. Sana maayos na sana, itutuloy mo na lang. Kaso wala. Hindi natin malaman kung talagang nagtatanga-tangahan o tanga o talagang gustong paguluhin, di umano, ang bansang Pilipinas. Yan yung mga taong sakim. Bakit? Dapat ayusin mo eh. Wala, pinawalang bahala mo. 'Di ba?
Sakim ang tawag doon. Tuloy natin. Magandang hapon po. Cardio survey lang po. Sa may election 2025, ito po yung mga team, Team Duterte, Team Marcos. Alin po ang gusto nyo? Balikaran lang po yan. Sige, pili lang po kayo. Alin po yung napupusuan nyo? Wala eh. Wala pa, sir. Wala talaga, pero kay Pia lang ako. Kay Pia kayo tanong po. Kasi sa Tagig ako eh. Sige, sir. Salamat Pero po sa ha. dalawa, wala. Salamat, sir. Ito kay sir. Thank you, sir. Sa inyo, sir. May election 2025. Ayan, Team Duterte o Team Marcos. Wala ko, pag-isipan. Pag-isipan po. Sige, sir. Thank you po. Maraming salamat, sir. Election 2020, kanino Team Duterte? Team Duterte o Team Marcos po? Hindi po kinawa. Doon tayo kay Mamo, sa kabila. Ay, hindi, ma'am. Sa dalawa. Okay. Magandang hapon po. Audio survey na po tayo sa May election 2025. Kanino po team ang napupuso yung Team Duterte o Team Marcos po? Ito po yung kanilang mga team. Duterte po. Bakit po Ma'am Duterte? Bakit Duterte? Opo. Sige nga. Hindi kasi para sa akin, maganda ang patakaran ni Duterte. Yun, no? Diba? Para sa iba, matapang si Duterte. Pero para sa akin, pinatutupad niya lang yung tama. Galing. Kumbaga, political will. Yes. Thank you po ha. Sige ba? So yan ha. Kita nyo, taong bayan na ho ang nagsasalita. Yung mga lugar nila, hindi sila kampante sa safety. Kahit naman siguro sa lugar nyo, aminado kayo mga kasama na marami na rin dilat yung mata sa gabi. Kaya eto, ano ba yung pahayag ni Atty. Sal Panielo dito? Saan patungkol ito? Gusto natin malaman yung mga balita niya. Papunta sa diktatorya? Malamang. Oo. Admin, gumagapang na papunta sa diktatorya. Ayan ang title at thumbnail. Title, sorry. So, ano ba yung mga bagay-bagay nating dapat malaman at maintindihan? Kasi, pwedeng mangyari. Kasi sila ang nakaupo eh. Hindi nila masagot yung mga bagay-bagay na pinapakomento sila na Supreme Court. Hanggang ngayon, wala pang detalye. Siguro, medyo malakas ang loob ng namumuno ngayon kasi meron siyang immunity. Tama ba? So, meron siyang hawak-hawak. Hindi siya pwedeng kasuhan hanggat hindi natatapos ang kanyang termino. Pero, ang tanong dito, impeachable ba ang ganyang Pangulo? Parang, kasi nangyari na yan kay Estrada. So, ang tanong dito, kung ang taong bayan ba, ang tanong lang ho ito sabi ni Kuya Robby. Kuya Robby, ano yung tanong mo? Ang tanong dito, kung ang taong bayan ay kikilos para maghain ng impeachment sa nakaupo ngayon, pwede ba? Naku po. Kuya Robby, pwede yan. Ang tanong lang dito, Kuya Robby, kailan? Kung gusto mo madali, hindi ikaw bahala. Magyaya ka. Sabi easy lang. Easy ka lang. Malay mo bukas, magyaya ka, di Kuya Robby talaga, di hikayatin mo sila. Pero, isip-isip muna. Kailangan kumuha ka muna, Kuya Robby, ng matindi mong pambala. Sa bagay, sabi ni Aling Teresita, meron naman matinding mga pwede. Kasi halos nakikita na at napapatunayan ng ating kababayan. Lalo-lalo na sa reserve gold, sa flood control project. Yung graft, pwedeng ground yan para sa impeachment. Yung graft and corruption, matindi yan. Ang usapin dito, trillion eh. Kuya Robby, nasa yung mga kabayan. Tuloy natin to kay Atty. Sal. Gumagapang papunta sa diktadorya. Bakit o? Kasi ang isang diktador, hindi po sumusunod sa saligang batas, hindi sumusunod sa rule of law tinatawag. Column ni former Ambassador Bobby Tiglao na may titulong Impeachment, Forget Impeachment, the case versus Romualdez will be the earth-shaking story. Sabi niya dito, Atty. Sal, while an administration captive mainstream media has struggled to focus national attention on the impeachment against Vice President Sara Duterte, the issue is an inarguable dud
with only the weird Senator Aquilino Coco Pimentel III and not even administration senators, if there are any, pushing for it. It is only the political pygmies, like the communist-led party representatives and those of Pink Akbayan and small-time congressmen like Manila Representative Joel Chua and Lanao Representative Zia Adyong, think this dead duck can still fly. And we don't have to discuss the implications of the fact that Sara has filed a case to stop the impeachment at the Supreme Court, 12 of whose 15 members were appointed by her father. The case against House Speaker Martin Romualdez and his alleged accomplices, even if seemingly boring, will be as politically explosive as it is in an open-shut case. Why would it be? The allegations are based on documents from Congress and the Office of the President. In a 29-page pleading, Alvarez, former Speaker, accused Romualdez and his closest House allies of inserting unauthorized allocations into the 2025 General Appropriations Act, turning what were once blank line items into multi-billion peso windfalls that lawmakers never debated nor approved. Romualdez apparently threw caution to the winds, or is so convinced of his unstoppable political power that he undertook such blatant violation of budget formulation. He was also rushing to secure the funds to give the House members for them to impeach Sara. Indeed, several congressmen disclosed that aside from the 50 million ayuda promised to them, the Speaker or his minions told them they would get 100 million in public works funds for their districts. Alvarez wants the ombudsman to suspend Romualdez and his co-accused, warning that they could easily intimidate witnesses, misplace documents, or block any probe while holding on to their powerful positions. This is textbook procedure to prevent high-ranking officials from stonewalling investigations. These allegations against Romualdez do more than expose the usual pork barrel. It undermines the basic principle that Congress should have absolute control over the nation's purse. The brazen nature of these insertions, 0 pesos one day, billions the next, makes a mockery of accountability. Some lawmakers argue that it's all part of collective responsibility, but that's a thin excuse for a potential criminal enterprise involving stolen taxpayers' money. If the ombudsman finds the charges against the Speaker and his minions valid, he will ask the Sandigan Bayan Special Anti-Graft Court to hear the case. If the Sandigan Bayan convicts Romualdez, the court can impose penalties such as imprisonment, fines, and disqualification from holding public office under Republic Act or Revised Penal Code 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Anong masasabi mo dito, Attorney Sal? Earth-shaking daw ng mga kaso versus Speaker Martin Romualdez. Alam mo, tama yung sinasabi ni Buhi Tiglao. Yung demanda laban sa kanila, kaugnay doon sa blankong committee ng bicameral committee report na siyang naging batayan ng enrolled bill na pinirmahan ng Presidente Marcos Jr. ay mabigat na kaso yan sapagkat falsification of documents yun. Pangalawa, hindi pa nila sinunod ang proseso ng saligang batas kung saan kailangan ng dalawang sangay ang magdidesisyon, ang uusisa sa anumang batas na pinapasa. Pero ang nangyari ay yung 2, 3, 4 na tao lamang ang naging promotor at nag-approve ng General Appropriations Bill. At yan, napakalaki na kailangang mapigilan. At kailangan managot ang mga dapat managot yan. Kaya yung sinasabi niyang demanda, talagang yun ay magiging malaking dagok. Trahedya sa pati ni Speaker Martino Romualdez. Pagkat sabi niya nga open and shut case. Tama naman, pag sinabi mong open and shut case, talagang sigurado na makukonvict ka dyan. Sapagkat nandun ang ebidensya, dokumentado. Nakikita na talagang nagkaroon ng pagbabago ng mga bilang ng dokumento o ng pera para sa mga departamento. Kaya delikado talaga. At tama rin yung sinasabi niya na itong Ombudsman Martin, hindi ito na mabibili. Alam mo, record nito matindi. Talagang hindi mo mapapakiusapan yan. Hindi mo matatakot yan. Talagang pag nag-desisyon yan, batay sa kalakaran at sa batas. Ang problema lang, siya magre-retiro na eh. Kaya sinasabi ni Bubi Tiglao, 3 months to go pa yan. Kaya kailangan madali niya. Otherwise, baka mag-appoint ng bagong ombudsman. May problema tayo. Pag nil-appoint ang ombudsman na kakampi ng administrasyon, madi-dismiss na ang kaso. Thank you, Attorney Sal. Samantala, isunod natin yung iyong magandang column sa Manila Times, yung ating pong counterpoint. Basahin ko lang, Attorney Sal, yung ilan sa mga bahagi po o buo
na inyo pong bagong column. The planned orchestrated demolition job on the political father-daughter tandem is in earnest and relentless. To attain their goal of perpetuating themselves in power, the political enemies of the Dutertes must destroy the only stumbling block to their lustful obsession. It is, of course, the former president and his daughter, the incumbent vice president, who formed the powerful blockade that will frustrate the political scoundrels from obtaining their objective, hence the initiation of the congressional probe on the confidential funds of VP Sara, the filing of criminal charges, and the constant barrage of disparaging narratives against her. She, by general acceptance, as validated by credible surveys and a vast following of netizens on social media, and the joyous and warm reception accorded her by the masses wherever she goes, is undoubtedly the leading presidential candidate in 2028. That is why there is... Dito mo dyan, kasi kailangan paragraph. Yung sinasabi natin dyan, na itong si Inday Sara, kung mapapansin mo, dahil ikaw nag-cover ka ng mga rallies. Yes, sir. Si Inday Sara, kakaiba, pag ito'y nakikita, talagang pareho ng kanyang tatay, sinasalubong ng tao at naghihiyawan sila. Kakaiba dun sa mga pangkasalukuyang opisyalis ng gobyerno. Makikita mo hindi, walang gano'n. Kaya kitang-kita ho na itong si Inday Sara ay talagang napakalakas na kandidato sa 2028. Katunayan, kung tumakbong presidente, hindi sana siya presidente ngayon. Tama. Kaya sinasabi ho natin sa column natin na dahil dito, kailangan siraan mo ito. Pag hindi mo ito siraan, dire-diretso ito eh. Kaya kailangan, gagawa sila lahat. Inumpisa nila yung congressional probe, kung saan pinahiya siya doon. Pinapakita na siya hindi karapat-dapat na maging vice presidente, kaya pinatatanggal nila. At kung magtagumpay sila, isa po sa mga kaparusahan, hindi ka na po pwedeng tumakbo. Perpetual disqualification ang tawag doon. So, ano pang ginawa nila? Pati nga yung mga kakampi, tingnan nyo, pati itong network na itong SMNI, niyayari din nila. Pati si Pastor Kibulit, pinakulong nila. Pagkatapos, ano pang ginawa nila? Nagkain sila ng demanda, criminal charges, grave threats daw, inciting to sedition, lahat ng mga kabalbalan. Na talagang ang layunin lamang ay siraan at kung maaari ay hindi na makatakbo yan sa 2028. Yan ang talagang layunin yan. Pero kahit anong gawin nila sa ngayon, pag nakikita nila si Inday Sara at si Presidente Duterte, si Digong, at umaaten ng mga gathering, makikita nyo talagang ang tao. Mahirap pong magsalita kung wala kayo doon. Pero pag nakita nyo personal, magugulat talaga kayo eh. Kung baga, overwhelming pa rin, hindi nababago ang pagmamahal ng taong bayan. Ano yung susunod na paragraph? Yan kita nyo overwhelming pa rin. Yan po talaga ang makikita nyo sa mga kababayan natin. Pag nakita na sila Tatay Digong at Bibi Sara, anak ng tipaklong, talagang tatakbo yan, magpapapicture, minsan yayakap, diba? Pero pag nakita nila yung kung sino nakaupo ngayon, pinagtatawanan, nilalayuan, iniisnab, yung mama kaway ng kaway, walang pumapansin. Maraming video yan, maraming video yung patunay niyan. Kita nyo naman. Ito, lahat yung kabutihan ginawa ng mga Duterte, bumabalik, sinusukli na ng taong bayan. Mamaya abangan nyo yung upload natin Medyo malilate lang tayo ng konti, pero upload pa rin tayo. Hanggang sa muli kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, i-share nyo yung video. Bye-bye!